Hello guys, welcome to this video. In this video guys, straight to the point na po tayo. I-discuss ko po sa inyo paano po ako nag-apply kay Fido PH. And for your information po, dati na po akong nag-apply dito at rejected po ako. So, gusto ko lang kasing i-share sa inyo guys paano mag-apply dito. Para magkaroon po kayo ng idea bakit po ako rejected. Hindi ko po alam dahil sa pagkakaalam ko po lagi po akong na-approve sa mga OLA, pero hindi ko po alam kung anong meron kay Fido PH, bakit po ako laging rejected, no guys. Yes guys, rejected ako sa una, rejected ulit ako for the second time around. So kung interesado kayo guys, ipapakita ko lang naman po sa inyo kung paano po ako nag-apply. So bago po yan guys, please visit the video description na rin guys habang pinapanood nyo ito for more information na rin po and for additional awareness na rin po. Tips and awareness siguro, baka may mapulot po kayo sa video description ng video na to, no? So papakita ko muna sa inyo guys kung ano ba yung lagay nung una kong account dito guys. I-discuss na rin natin guys kung ano bang meron si Fido PH. Sa app niya guys is parang okay naman yung app ni Fido PH guys. Meron siyang mga features dito na pa-letter ko, no. Bakit rejected ka? Meron siyang mga paliwanag sa letter. Bakit daw rejected ka? Ako pala. And humihingi din siya ng ratings. And sa app nga niya guys is meron siyang mga logo ng ng legitimacy ko, no. And ayan nga guys, ayan yung dear valued customer, greetings, first and foremost we sincerely thank you for choosing blah blah blah. This is about rejection letter guys. And then bago ko actually guys, itong unang account ko dito guys is dinelete ko kasi chinek ko muna kung ano bang mga information ang ginamit ko dito para chinek ko kung ano bang cellphone number yung ginamit ko dito, kung ano bang ID para magkaroon ako ng idea sa paggawa ng panibagong account. So sa unang account na ginamit ko guys, sa unang account ang ginamit, ay yung Tagalog ko guys, baliktad, pasensya na po. Sa unang account ko guys, kay Fido PH, ang ginamit ko kung ID is PIN ID. And then, yan, pinalitan ko po yung cellphone number. Ayan, meron siyang mga pa-VIP ko, no. So, ayan na nga guys, at bago ako nag-apply ulit is dinelete ko muna yung account ko dito guys at tinignan ko kung talaga bang nade-delete yung account dito at parang oo, parang ito bago mo i-delete yung account mo is pinapa-enter niya yung password mo. So, yes, after entering the correct password is delete na nga daw yung account deactivated. You have successfully cancelled your account and your data has been deleted. Ito kaya? Understood. Friendly reminder, the account has been deactivated. You can re-register after July 25, 2025 daw. So actually guys, pwede sana ako mag-reapply ng July 15 sa unang account ko. Pero hindi ko na po yun inantay, nag-decide po kung i-delete siya at mag-apply ng panibago. Dahil gusto ko nga i-share sa inyo guys paano mag-apply dito. And yung mga unang screenshot ko po dati is hindi kasi kumpleto, kumbaga nagkahalo-halo. So, for additional na rin guys, chinek ko muna yung, para makita nyo, yan si Fido PH sa Google Play Store. And sa about niya guys, about this app, meron daw siyang SEC registration. Madali lang naman to guys, pwede nyo tong gawin. Punta lang kayo sa website ng ng SEC check. Meron kasi doon yung mabilisang pag-check lang ng SEC registration ng business. Meron din siyang certificate authority number yan. And release daw siya noong May 7, 2025, updated on June 25, 2025. So, bali-balita na maganda raw siya, marami na raw na-approve dito, pero bakit ako for the second time around rejected? Yes. So, dito na tayo guys sa pag-apply ko ulit. Ayan si Fido PH, yung kanyang logo. Fido PH, Fido Loans. Fido PH, a trusted and licensed financial institution in the Philippines. Fido Loans. Nag-explore ako sa loob ng app nito. Parang okay naman siya guys, parang legit naman siya. So, ito na. Gawa ulit ako ng bagong account. Kailangan nag-agree dito guys. Agree and continue. Approximate location, camera permits, SMS, etc. Yan, maximum loan amount 30,000. Apply. Meron siya dito guys, new user benefits, 24-hour VIP trial. So, clean ko nga yan guys. Kasi nung una guys, hindi ko to clean eh. Hindi ko napansin yan guys nung una. Ito na, mag-enter ka ng number, cellphone number na gusto mong gamitin. Magulo yung buko guys dahil sa hangin. Pasensya na kayo. And yan, check mo daw kung tama yung in-enter mong number. And wait ka na po sa OTP. And manghingi siya ng location permission, accept mo lang yan. And balik ka ulit sa page niya. Yun, pinaklinim ko nga yung after location permission, binalik niya ako sa front page at yun, kinulit ko yung VIP ko niya. Yan, congratulations, you have become distinguished VIP, please enjoy. Parang hindi ko naman ito na-enjoy guys. Actually guys, nung na-claim ko to, akala ko may pag-asa na na ma-approve ako.
Kasi ito yung benefits niya guys pag meron kang pag VIP ka daw, faster application review, quicker loan disbursement, priority for higher credit limits, continuous interest rate reduction, no ads. No ads pa siya. Okay. And then pagka okay ko guys, binalik na naman niya ako sa front page and yan, meron na raw siyang maximum loan amount na 50,000 kasi VIP ka nga daw. Loan term 61 to 360 days. Apply. O di apply. Dito na tayo guys, kailangan mo nang fill upan yung marital status, highest education level, residential address, detailed address, length of residency, email address, Bangsamoro. Ayan na naman yung sipon-sipon ko guys. Pasensya na kayo guys ha. Ito talagang mga pag nag-film po ako ng content, umiepal tong mga kunwaring sipon tsaka guys, itong lalamunan ko. Residential address, ayan guys, pili ka na ng residential address mo. Next, highest education level. Residential address yan, fill up mo lahat yan guys. Job category, next. Total years of employment, income, pay, vacancy. Yan. Ang ko dito guys, ang industry ko, business owner, total years of employment, more than 10 years. More than 10 years yung business ko guys eh. And then income, ang nag-declare ako dito guys ng income na 16,000 to 24,000. Yan, ko lang, iniisa-isa ko lang sa inyo guys para magkaroon po kayo ng idea bakit po ako rejected dito, no? Pay frequency, ano ba yung pay frequency ko? Once a month po yung pinili ko. So ayan, job category ko, self-employed, business owner, 10 years, 16 to 24,000 yung income, once a month, pay frequency, yan. And then, contact reference na guys, and may paalala siya dito guys na information will be strictly confidential for credit evaluation only. Na nyo ba ako guys? Gagawin natin yung posisyon kasi kahit ako naduduling guys, pasensya na kayo. At nagulo rin po yung buhok ko dahil sa electric fan na nakatutok, pawisin po kasi ako. Yan, nagbigay po ako ng dalawang contact reference, dalawa lang naman po ang hinihingi nila. At dito guys is tama naman guys yung aking binigay na contact reference guys, hindi po ako nagsinungaling dito. Kasi sabi nga nila okay naman daw si Fido, so hindi ko kailangan maggawa-gawa ng reference. Nagbigay naman ako ng tamang reference sa kanila. And then select ID guys. Yun na nga ang tanong nga guys eh, kung kailan ko gino-joke-joke, doon ako na-approve. Kung saan ako nagseseryoso, doon ako rejected. So dito na tayo sa ID guys, meron tayong pagpipilian lang na ID na national ID, UMI, driver's license, PhilHealth, PIN ID, passport, SSS, PRC, and postal. Yan lang guys yung ID na gusto nila. And then postal ID ang ginamit ko ngayon guys. Sa unang account ko is PIN ID guys. Picturean mo lang yung front and back, and then double check mo guys yung kasi mali yung pag auto fill up ng ID guys. So i-edit mo yan guys, i-double check mo kung tama. And then bank, sabi niya dito, this method will be used to receive your loan funds. Magbibigay ka na ng mandatory guys, yung pagbibigay mo kaagad ng ito ang ayoko sa guys sa loan app. Wala pa nga, hindi ka pa nga approve eh. Hindi ka pa approve pero humihingi na sila ng disbursement method kung saan mo gustong ma-receive yung funds. Hindi ka pa nga approve guys. Yun ang ayaw ko talaga sa mga wala guys, diba? Hindi ka pa approve pero kailangan mo nang magbigay ng e-wallet or bank account. So nagbigay ako guys, bank account. Nagbigay ba ako ng bank account? Double check ko lang guys kasi hindi lang naman kasi to ang in-applyan ko sa the same day guys, kaya medyo nakakalimutan ko rin. Bank account ba yung binigay ko? Parang bank account nga yata guys yung binigay ko. Hindi, Gcash ang binigay ko. Gcash guys, Gcash po yung binigay ko. Sa unang account ko guys is bank account. So pagkatapos mo magbigay ng e-wallet or bank account guys, ito na selfie. And then after selfie, ito na, in process na guys, And then, medyo matagal guys, siguro mga 30 minutes. 30 minutes, tsaka ko nalaman na not approved. Yun guys. So ganun lang guys, kadali mag-apply kay Fido PH. No? Rejected ako sa una, rejected ulit ako. Hindi ko alam guys kung pagtsatsagaan ko pang applyan ulit ito. Pero sabi kasi nila okay naman daw siya. So maybe guys, pwede daw ulit akong mag-re-apply sa July 26, 2025. So let's see guys, let's see. I-share ko po sa inyo kung mag-apply po ulit ako dito. Kung sisipagin po ako mag-apply ulit dito, no? Kasi marami tayong gustong silipin na online lending app sa Google Play Store. So hanggang dito na lang guys. Hope na medyo may naitulong tong video na to sa inyo guys. And tandaan nyo guys, kahit gipit po tayo, importante keep safe po tayo sa mga online lending app. Huwag tayong basta-basta pumapatol sa mga offer na pagkalaki-laki ng service fee o kaya interest rates, tapos 7 days lang guys, okay?
kahit paano maging choosy po tayo. Okay, hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Ingat po kayo. See you on my next videos.